Dear Ombra Serene, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Amelia, estudyante sa Kanukutan National High School, isang pampublikong paaralan dito sa Tagum, parte ng Davao City. Matagal ko nang gustong i-share tong experience ko. Nahihiya lang talaga ako. Pero right now, I am finally here, willing to let the world know of my experience about my puppy love confession. Alam mo yung feeling na first day of school? Tapos parang fresh start ulit? Ganun yung araw na yun para sa akin. Grade 7 ako nun. Bagong school, bagong environment. At doon ko siya unang nakita sa kantin habang abala ako naghahanap ng mauupuan. Tahimik lang siya, parang walang pakialam sa mundo. Pero ang bait ng aura niya. Hindi ko alam kung anong meron sa kanya. Pero that moment, alam kong iba siya. Simula noon, hindi ko na siya tinigilan ng tingin. Hindi naman sa creepy stalker vibes Pero kapag nasa classroom ako, napapatingin ako sa hallway kung dumadaan siya. Nagkakaroon ako ng mini heart attacks tuwing nagkakasalubong kami. Tapos yung moment na talagang tumatak sa utak ko, yung unang beses na nag-eye contact kami. Literal na para akong napako sa kinatatayuan ko. At nung umiti siya, Diyos ko, parang gusto kong bumagsak sa sahig at hindi na bumangon. Pero syempre, kahit crush ko siya, di ko naman kayang umamin agad. Ano ako? Suicidal? Natakot akong malaman niya. Paano kung biglang lumayo siya? Paano kung magbago yung tingin niya sa akin? Mas mabuting itago ko na lang. O yun ang akala ko. Aminin ko, hindi lang simpleng paghanga yung naramdaman ko sa kanya. Sa bawat araw na dumadaan, parang mas lumalalim yung feelings ko. Mas lalo akong naging aware sa mga galaw niya. Kung paano siya ngumiti, paano siya tumawa kasama ang mga kaibigan niya, kung paano siya nagbabasa ng notes habang naglalakad sa hallway. At syempre, hindi ako papayag na maging invisible lang sa paningin niya. May ginawa akong plano para mapansin niya ako. Hindi ko nga lang alam kung matatawa o mahihiya ako sa ginawa ko. Sinabihan ko kasi yung kaklase ko na itulak ako papunta sa kanya. Tapos isisigaw niya na crush ko siya. Pero nangyari, sobrang sablay. Pero yun na nga, nangyari pa din. Ang highlight, nagkabanggaan kami. Literal. At ang mas nakakahiya, nahawakan ko pa yung abs niya. Sa isip ko noon, Lord, kunin mo na ako please. Pero siya, kalma lang. Parang wala lang sa kanya. Ngumiti pa nga. Ewan ko kung na-feel niya yung kaba ko Pero grabe. Parang gusto kong maglaho na sa mundo. Pero sa kabila ng kilig, may isang bagay akong natuklasan na sumira sa lahat. May gusto na pala siyang iba. Hindi ko alam kung paano ko natanggap yon. Pero nung nalaman ko mula sa kaibigan niya, parang biglang naging kulay abo ang mundo ko. Bakit ba ako umasa? Bakit ba ako nag-effort kung sa huli, hindi naman pala ako ang gusto niya? Siguro dahil sa frustration. Siguro dahil hindi na talaga ako makahinga sa bigat ng nararamdaman ko, nag-decide akong umamin. Pero syempre, hindi ko kayang gawin ng harapan. Kaya anong ginawa ko?
Gumawa ako ng dummy account sa Facebook. Oo, tama. Dummy account. Gusto kita. Yun lang ang sinabi ko. Walang paligoy-ligoy. Diretso sa punto. Sinabi ko rin kung gaano ko siya katagal nagustuhan. 1 taon at 6 na buwan to be exact. Akala ko safe na ako sa pagtatago. Pero maling-mali ako. Hindi ko alam kung paano pero nalaman din niya kung sino talaga ako. Ang sagot niya, simple lang. Na-appreciate niya raw ang feelings ko. Wala na. Wala na akong pag-asa. Alam ko ang ibig sabihin nun. Friend zone. Sa loob-loob ko, gusto kong matawa at umiyak ng sabay. Pero ang pinaka nakakatawa, mas naging close pa kami pagkatapos nun. Ako lang tong nag-aalangan. Pero siya, parang walang nangyari. Mas naging madalas ang pag-uusap namin. Mas naging magaan ang lahat. At sa isang banda, okay na rin siguro yun. Kahit hindi niya ako gusto, at least, hindi niya rin ako itinaboy. At least, kahit papaano, naging parte ako ng buhay niya. Kahit bilang kaibigan lang. Kung may babaguhin man ako, siguro ang paraan kung paano ako umamin. Baka mas maganda kung sa personal. Baka mas nagkaroon ako ng chance na makita ang tunay niyang reaksyon. Pero kahit ano paman, hindi ko pinagsisisihan ang sinabi ko. Kasi sa wakas, nabawasan ang bigat sa puso ko. Hindi man niya ako pinili, pero at least, alam ko na ang sagot. Sa love, hindi lang palaging may happy ending. Minsan, ikaw lang ang umiibig. Minsan, ikaw lang ang nakadama. At minsan, kailangan mong tanggapin na hindi lahat ng gusto mo mapapasayo. Alam ko na sa huli, hindi niya ako pipiliin. Hanggang ilusyon na lang ako na balang araw, baka makita niya ako sa ibang paraan. Pero hindi. Kasi may iba siyang gusto. At para sa akin, tatanggapin ko na lang ang katotohanan. Hindi ko ipipilit ang sarili ko. Hindi ko ipaglalaban ang isang laban na ako lang ang lumalaban. Kasi sa dulo, ako lang din naman ang masasaktan. Ngayon, natutunan ko na ang tunay na pagmamahal ay hindi lang tungkol sa pagpapahayag ng nararamdaman, kundi pati na rin sa pagbitaw, sa pagtanggap, at sa pag-move on. Kahit masakit, kahit mahirap. At sa lahat ng tulad kong minsang nagmahal ng hindi nasuklian, kaya natin to. Darating din ang araw na tayo naman ang mamahalin ng walang pag-aalinlangan. Grabe. Sakit, no? Yung naglakas loob kang umamin, baka sakali, pero sa dulo, ikaw lang pala ang may nararamdaman. Pero alam mo, Amelia, at sa lahat ng nakikinig na nasa parehong sitwasyon, hindi ka bawasan sa pagkatao mo ang hindi piliin. Kasi ang totoong pagmamahal, hindi lang nasusukat sa kung paano ka minahal pabalik, kundi sa kung paano mo tinanggap ang katotohanan ng buong tapang. At alam mo kung ano ang pinakamaganda? Hindi ka natakot. Hindi mo ito tinago
habang buhay. Kahit masakit, hinarap mo. Kaya kung ikaw, oo, ikaw na nakikinig ngayon, may matagal ka nang gustong aminin, ikaw na ang bahala kung gusto mong sabihin o hindi. Pero ito ang tandaan mo. Minsan lang dumarating ang pagkakataon. Kaya kung kaya mo ipaglaban, sabi nga nila, paglaban mo. Pero kung halata nang ikaw lang ang lumalaban, bitawan mo na. Dahil sa tamang oras, sa tamang tao, hindi mo kailangang ipagsikan ang sarili mo. Hindi mo kailangang sumugal na walang kasiguraduhan. Dahil darating yung panahon na hindi ka na magiging option lang. Ikaw na mismo ang pipiliin. Ikaw na mismo ang mamahalin na walang pag-aalinlangan. Kaya para sa iyo, Amelia, at sa lahat ng hindi pinili, kapit lang, ang kwento mo hindi dito nagtatapos.